products, mga kaistorya, mga substandard, no? Mga mahihina ang quality, dito sa Pilipinas ay gusto pong ipatigil ng isang mambabatas. Bakit? Kasi po, mga kaistorya, naaapektuhan na yung napakaraming kumpanya dito sa Pilipinas, yung napakaraming negosyo, at mga mas nakararaming trabahante. Apektado na nitong mga substandard products from China. Di ba gusto nyo ito, mga kaistorya? May kikilos na po dito na mambabatas. Basahin natin, ha? Yung title muna. 2,000 Pinoys may lose jobs over fake products. Well, sasabihin, ay ba, ang dami niyan. 2,000 yan. Teka lang po. Yung kumpanyang babanggitin dito na napakarami na naapektuhan itong substandard products from China, mas marami yun. Majority yun, mga kaistorya. Alam nyo naman, sa isang bansang demokrasya, mas concern natin ang majority. Ano ho? August 12 yan, ha? 2024. Ayan yung balita. Basahin natin para hindi tayo maligaw. Wag muna po tayong makinig muna tayo itong sabi po. At least 2,000 Filipinos may lose their jobs as a result of the unabated online sale of fake and substandard products from China. Hindi lang substandard, peke na produkto pa from China. House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo said yesterday. Si Kong Erwin Tulfo po, ang may sabi po dito, mga kaistorya, ha? He said, the representatives of as many 15 firms, kumpanya po yung 15 firms na yun, ha, mga kaistorya, ha? Ayan, o. Mostly manufacturers and sellers of appliances came to his office to seek help because their business has been affected by the substandard and fake products sold online at cheaper prices. Apektado na itong mga legit na kumpanya na ito dahil po doon sa mga ibinibenta online ng China na mga peke at mahihinang klaseng produkto ng China. Oo nga, mas mura. Alam nyo naman, mga Pinoy, kala nila basta mas mura, mas okay. Kasi maraming nagtitipid. Hindi nila alam sa murang produkto po kasi, alam nyo, nag-aaksaya kayo ng pera. Mura nga. Ilang linggo lang, ilang buwan lang, sira na yan. Wala na, tunaw na yung pera mo. Kaysa naman bumili ka nung branded na produkto na sabihin mo pang 4 na beses na mas mahal, pero long lasting naman, pang matagala naman na magagamit mo. Sige, mayat maya, bili ka ng bili ng peke, substandard na produkto, halimbawa appliances, no? Ang problema, sirain naman o ilang beses ka bibili sa loob ng isang taon. Samantalang yung mga branded, halimbawa appliances, ilang taon nang itinatagal niyan. Diba? Yun kasi yung mindset kasi ng mga Pilipino kung minsan, mali Kaya tingnan nyo tuloy, no? Itong mga gumagawa ng mga peke at substandard na produkto ng China, sila yung nakikinabang dyan. Mabuti nila, ito, nag-react na, no? Yung mga 15 firms, 15 kumpanya yan, lumapit na po sa opisina po ni Kong Erwin Tulfo. Naa-actionan na po niya. This legitimate, palakihin ko businessmen have been religiously paying their taxes. Nagbabayad ng tax. Yung sa online, anong nagbabayad ng tax yun? Malamang wala. And they have also been complying with all our laws and regulations, but they are now placed in a very disadvantageous position and are making huge losses. Nalulugi because of these unscrupulous traders. Di mo nga alam kung sino yung mga traders online bumibili. Online nagbibenta. Ito yung mga kumpanyang lumapit sa kanya, ha? Kay Kung Erwin Tulfo sa opisina niya, American Home. Speaking, yung washing machine namin, American Home na 8 kilogram. Pero pang matagalan, ilang taon na, Asahi, Astron, Camel, Caribbean, Concepcion, Cool Daddy, Joel, Eureka, Fujidenso, Hanabishi, Carlson, Kiowa, Nikon, Cochinlox, Nova, Tefal, Tiger, Union, and 3D. Speaking, meron din kaming may 3D na wall fan, may remote control, maganda ang quality, which have a combined total of 300,000 workers, Mga kaistorya, panghihinayangan mo yung 2,000 trabahante dahil dyan sa mga nagbebenta online na yan ng fake and substandard Chinese products.
ang apektado naman nun, 300,000 workers, oh. Diba? Mga kaistorya. In a statement, Tolfo said he is set to collaborate with fellow ACT-CIS representative Edvic Yap and Jocelyn, so on and so forth. So mag-aano po sila, nakikipag-coordinate. Tama yan, imbestiga, ipatigil yan. Mga Chinese products yan, tingnan ninyo, mura nga. Pero anong epekto naman nun? Hindi lang yun sa mga kumpanya na legal, nagbabayad ng tax, sumusunod sa batas ng Pilipinas, no? Hindi lang sila, higit sa lahat yung 300,000 na trabahante, apektado, kawawa. Tama lang, ipatigil yan, harangin yan. Yung mga peke at low quality na yan, na produkto ng China. Pabor po ako dyan, good job, thumbs up ako dyan kay Kong Erwin Tolfo, mga kaistorya. Tingnan nyo ang sinabi niya dito. If they will not be stopped, ibig sabihin niyang if they will not be stopped, kung hindi ipapatigil yan, kung hindi ibaban yan, no? Kung hindi haharangin yan, these local manufacturers might be forced to shut down. Yung mga local manufacturers na yan, na nag-i-employ ng 300,000 employees, mga kaistorya, ay mapipilitang magsara yan. Opo, dahil sa malaking pagkalugi. And once this happen, I will be very sure thousands of our kababayans will also be losing their jobs, 300,000. Let's not wait for the scenario to happen. Tama, we have to nip this in the bud. Tama. Action agad para matigil yan. Huwag nang hintayin pang mangyari na magsara yung malalaking kumpanya dahil sa pagkalugi. Tama. Tama ito, si Kong Tolfo. Good job yan. Thumbs up po ako dyan, mga kaistorya. Anuhin mo naman, di nga dumadaan pa yun sa customs. Yung mga yun. Malamang isa pang dahilan, kaya mura yan kasi hindi dumaan ang custom, no? Illegal na nakapasok ng Pilipinas. Peke nga daw eh. Natural, pag fake, hindi lulusot yan sa customs, mga kaistorya. Doon pa lang sa custom, hindi na nagbayad ng tax, nakalusot. Diba? Isang dahilan, kaya mas mura. Substandard. May mga mindset din ng Pinoy kasi kung minsan mali. Tinatangkilik mo yung gano'n. Hindi mo alam yung epekto nun. Kaya pag ako bumibili ng produkto, mga kaistorya, di baling mas mahal. At least pang matagalan. Hindi yung gagamitin mo na saka mo malalaman, sira. Bakit? Unang-una, peke. Pangalawa, low quality. Kahit sa damit, gusto ko branded. Kasi bakit? Bibili ka ng depende naman siguro sa pag-iingat at sa paggamit. Kaya lang kasi kung kukuhanin mo pa rin yung quality, ang matagalan talaga pag branded, mga kaistorya, no? Tama na ang pagbubulo. Opo. Opo. Tama, di ba? Maraming pabor dyan eh. Na iban yung mga peke, substandard na produkto ng China. Talamak yan dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, huwag tayong magbulahan. Huwag tayong magbulahan. Sa mga construction materials lang, talamak yan. Mga substandard. Sa totoo lang, alam na alam ko yan, mga kaistorya. Eto na. Punta muna tayo